So, this is the third series sa ato ang Doctrine of Church. And we are now, as this is the main topic that we have, aning hapuna, is about one body and many members of in Christ. So last week, dito na may client dito sa Balamban, the opposite side sa Cebu City. Nami client nga itong i-require me nga ipa-repair ang kato siyang machine. We're talking about mga tagko kay nga machine, 3 tons. Murag di karga ang gidakon. Ang usa ka parts not less than 30 kilos to 50 kilos. So ang mobility, ang pagfabricate, which is very difficult yung kayo. So naa sila ipabuhat na mo nga 5 parts. So ang task na ko ato, ako mo design, mo drawing sa component, then among ipafabricate nga to sa machine shop. So after ato, nahuman na, we're very excited nga amo nang gidangat to para among i-set up tong 5 ka components. So we're very excited, especially nako kay ako yung nag-drawing, design, so what? So pag first na mo og set up aning nga part, successful. Ikaduha, successful, but dili ni siya ngon nga ibutang lang, alsahon pa ni siya, i-lift pa ni siya, o crane, itag ko kayo. So, ang late, kuhan yun kayo, laborious yun kayo. So, after sa pagkatulo, so, niungot, wala masud. So, gitry na mo, paagi mo gi-check, sakto man ang dimension. But actually, there is a problem nga dili gyud siya mo sakar. The rest nga parts, components ato isakara. But without ato nga part, di gyud siya mo sakar. So, what we did, among gibalik sa diri sa Cebu, so repair. But ang reaction, na-disappoint yun ang client na mo. Mo siya nga, I choose you, I mean the company ba? Nga mo tayo mo set up. So medyo embarrassing kayo, nagtabo. So ang illustration diri, same as the church, no? Context nga sa atong text karon, that there are many members in one body. Si Paul illustrate diri siya pag-describe sa church as a body. Kay ang function man siya inside the body. The same sa among gi-set up, bisan o okay ang upat ka parts, but ang usa the rest, dili gid siya mudagan ang entire na machine. And then Paul also reminds us that ang church kuno, lain kuno siya o mga na-diversity na ilain-lain nga mga gifts, but usara ta. But if we act nga division, sige away sa sud sa church, unsa may makita sa tagagawas sa ato, no? Siguro sa amo ang atong pag-set up na mo, kami na uwaw. But within the church setting, isa may mawawan. Kita ba? Of course not. The author, the creator, Christ, ang mawin nagbutang na to. Because sa ato ang action inside the church, sa atong unit, atong kuwang nga sa atong unity, na dili makasinabot, then diha ta na fail sa design sa Ginoo.
So karon there are we experience a lot ani, no? Ani nga kani especially sa apologia, nag-start ta, nabag-o pa ta, we've learned, but I'm so blessed no nga wala mo stagnant ang growth sa church sa apologia. No? We experience a lot mga trials regarding sa unity sa church. We grow, no? Not dili ka na to, but through the Spirit of Christ. So this afternoon, we will take time. Dili sa oras, ha? We will take time to examine this text, no? Unsay problema, and then how God talked to us through His Word, no? Pinagi siyang pulong kung unsay gusto niya nga i-correct, no? Unsay nahitabo sa Church of Corinth. I hope ningos Paul nga dili na ni may tabo ninyo, which is this is the most important na topic karong hapuna is about the unity in the body of Christ. So here, I divided the sermon text into 4 points. So first we have one Spirit and one body, verse 12 to 13. Second is many members, but all necessary, 14 to 20. Mutual care, honor, that is verse 21 to 26. The last one is the identity and duty. So, in verse 12 to 13, na diri na to nga mapalandungan, no, nga ang gusto nga ipasabot, no, ni Paul nga we are not divided, but we are one in Christ. He said rin nga ningon si Paul diri sa verse 12 nga, for the body is one and has many members, and all members of the body, though many are one body, so it is Christ. Is it, Paul, is it Christ is divided? By no means. Here, ang ato ang focus diri, no, nga Church of Corinth, actually in the beginning palandaan, sa sinugdaanan palandaan, we observe nga naanay division inside the church. The purpose sa letter ni Paul sa Church of Corinth is to remind, is to rebuke sa mga members sa sud sa simbahan. Members nga dili na makontrol, dili na maminaw. They choose na namili na sila og ilang leaders. No? Paul reminds here, no, nga for just as the body has many members, though many are one body, so with Christ. So this is why ang argument ni Paul na bisan kuno daghan ta, diverse ta, lain-lain ang ato ang mga talents, gifts, no, unique ang atong rules, function, dili ingon nga true ana nga diversity or ganang pagkalain-lain, then we will make a club. Kung kinsa to'y maayo, then dito. Kung kinsa to'y pareha, then diri. No, he said, we are one body in Christ. No? Kani nga unity, dili ni siya ingon nga superficial. Dili ni siya ingon nga
gipundok ta diri para lang as an organization. No? This is more than that. This is spiritual, buhi, no? Ug ang pinaka-importante nga, naabot ta diri tungod kay dili sa ato ang kaugalingon, but God Himself, no, ang nagdala nato. So bisan kinsa nga believers, regardless kung unsay background, regardless sa status, regardless sa imong educational level, no? Walay gipili ang Ginoo. Bisan pa og unsay imuhang level sa imuhang status karon. If you're inside a church, a true church, God always remind us na dili kita partial. Wala yung partiality inside the church. Appeal kitang tanan sa iyang body ug ang atong unity. Kung ang atong unity, remind this, nag-reflect sa iyang kinaiyahan mismo ni Christ nga mao ang head sa church. So here in verse 13, it says here, for one Spirit, we have been baptized into the one body. Greek, the Jews or Greek, slave or free, and all were made to drink of one Spirit. So here, baptize, all use, make, iyang gamit ang illustration nga baptismo. I think most kasagaran nato diri nakibaw ta og unsay baptism. Makita nato there are churches nga pirmi silang mag-water baptism. Sama ng water baptism, which is nga ni pledge ka, ni proclaim ka nga ikaw follower na ni Christ, dili na ka mobalik sa kalibutan, mo padayon na ka og sunod niya, no? Mo na siya ang pagbuhat ana niya nga ikaw ihumol ka sa tubig. Kung makita na nimo nga illustration, unsa may nga illustration, ihumol ang tanan katibuk-an nimo nga lawas. Walay gamay nga parte sa imong lawas nga dili mabasa. So Paul here ni-illustrate siya nga we are all baptized in Spirit, no? Into, ingon siya nga ngadto sa lawas ni Kristo. Imagine, no? Nga kita kuno tanan ihumol ta ngadto sa lawas ni Kristo. So it means nga kung kitang tanan tanaw na nimong tibok tubig, it means na nahiusa ta kang Kristo. So si Paul diri gives a clear illustration kung unsay work sa Holy Spirit, no? Ang dili lang ingon nga kanilang lubuwa. Hindi lang ningon si Paul nga ang Jewish ra, including Gentiles, including slaves, including the free. Slaves, during sa time sa Roman context, no, early church, kung gitawag ka og slaves, wa kay imuhang kagawasan. Slave yun nga slave ang ilahang tratar nimo. That's why here Paul illustrate niya iyang i-appeal, no? So kung ikaw ato higayuna, kung slave ka, and then na-appeal ka ni Christ, what do you think? So we become equal in Christ, no? Through the Spirit. So mo ni ang nag-emphasize si Paul na diri sa Romans chapter 6 verse 3, ningon siya nga, do you not know that all of us who have been baptized into Christ
and also baptized into that. No? So there is some pag-baptize niya sa Spirit, actually dilingon nga pag-baptize niya, then paghawas nimo maulan yapon ang imong condition. No? If you are, kung gibutang ka sa body ni Christ, remember Christ is holy. No? Balaan si Kristo. And then dili pwede nga ikaw mupuyo sa lawas ni Kristo nga nagpadayon lang gyapon o pagpakasala. That is very ironic, no? No. So here, second nga, ningon siya nga, we are baptized into His body, we are put into His body. There is a position, no? Naa siya position ang ato ang baptized. We are baptized into Christ. So here, makita na to, makinumdum ta sa promise sa Ginoo during sa Old Testament. In Ezekiel chapter 36, no? Verse 24 to 27. Kaninindot ni kayo nga illustration during atong time nga rebellious kayo ang Israel, no? Ingon siya nga for my name's sake, no? Tungod sa akungan, para lang sa akungan, saman, paon tamo diha o ibutang tamo kung gusto ka lugar, no? And I will cleanse you, I will sprinkle you water. Kaduha, and I will put my spirit within you. All the members in the church were being baptized by the Spirit, no? Na fulfill karon sa New Testament, which is right now naatay permanent place, which is in Christ. So, ingon po diri nga, ang Ginoo dili magpabilin nato nga after sa salvation nga dili siya passive lang nga gisave kaniya then i-isolate niya pag pasagdan ka, no? Iyang gipahimutan ka ni Kristo sa iyang lawas with a purpose nga labaw pa sa atong individual calling, no? God's purpose sa pagbutang sa matag usa nga mga magtutuo sa iyang lawas is his intentional wise decision. Dili ni siya ingon nga sa ato ang kaugalingon nga pagbuot nga moduol ta ngadto kang Kristo. Kay by nature ang tao dili gina siya moduol sa Ginoo. Kadtong nagsugod ang sala ni Adan ug Eva, wala sila moduol sa Ginoo pagpangay pasaylo, kundi itago sila. The calling sa Ginoo is effectual gyud kayo, effective gyud kayo. Dili ka makabalibad, then kana siya iya kang hugasan ug iya kang ibutang sa usa ka lugar. So here, sud sa church or sa iyang body, dilingon nga gibutang lang kadiha then gipasagdan. Iyang gi-arrange ang matag member according sa iyang divine design, aron together nga mo reflecta kang Kristo. Bro Ariel, wala there's Bro Ariel, knows that nga each design, each part na agi function para harmonious ang design. How much more nga ang ato ang Ginoo mo'y naghatag naagi sa iyahang wisdom on sa may purpose para i-reflect nato ang character ni Christ.
ang atong unity, kani atong unity sa inside the church, mahimo ni siya nga visual or visible nga spiritual testimony sa atoang kalibutan nga God is orderly, gracious, and powerful enough nga maka-reconcile sa mga nagalain-lain nga tao into one family. Sa sud sa church, walay irrelevant. Walay ingon nga dili ko importante. No, if ingon ka na, then wala ka musalig sa design sa Ginoo sa church. Walay gift sad nga sobra, o wala say member nga stand alone means ikaw ra. Mao kani ang nakanindot sa design sa Ginoo. Ug ang may balita ni, no, nagpahinumdum nato sa dakong balor, no, balor aning iyang gibuhat pag-unite nato. Mismo si Kristo, no, gi-reject, gitamay, namatay sa cross aron sa usa ka butang nga i-reconcile ta niya. Grabe kayo ang balor para lang ma-reconcile ta sa Ginoo. Gipakamatyan ta sa Dios. Dilingon nga naara ta diri, hinumdumi nga napundok ta diri tungod sa dugo ni Christ. Siya ang nagtangtang sa atong mga sala. Siya ang, again, nag-reconcile nato sa Romans 5 chapter 1 na ang justification, ang first fruit sa justification, ano saman? Peace with God. Saman ang peace with God? Means before anak, kaaway ta sa Ginoo. And through Christ, no? Through Christ, kita na hinimuyo ta natay peace, pinagis. Christ, again, dili na siya ingon nga barato, mahal kay na siya, pagpalitan ng peace, ipakamatyan sa atong Diyos. Dili lang atong mga Jewish, including ang nakanindot, ang promise sa Ginoo, naabot nato karon, even sa mga Pilipino. No? No matter, umingon ka nga you are weak, umingon ka nga ultimo lang ka, umingon ka nga maura ni kutob ang akuang talent. No, na-include na siya. Kipagkamatyan niya po na siya. Kining tanan, dili nato ang kunon. Kay kung ato ni siyang ang kunon, then maunay atong reaction. Mo try ta og sukod sa ato ang mga gasa. Mo try ta sukod sa ato mga skills. And then kung dili nato ma-achieve, then we discourage. But praise God, no? Nga ang kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo maoy instrumento nga kita ma-unite ngadto kaniya. Kung wala na may tabo, kitang tanan ng lawas, wa tay paglaom diya kang Kristo. Wala tay paglaom ning kalibutana. Kita ang pinakapait nga fellowship at Christ, nanaog si Kristo. Imagine, nanaog si Kristo. Ni-reconcile siya. Pagkamatay siya para lang na kita mabalik ngadto kaniya. Usa, no, gitawag kita nga i-value ato ni tagaan og dagkong balor ang kani nga unity nga kasa sa Dios diri kanato. Ayaw nga ingon lang ka nga dili ka magpakabana sa iyang gibuhat sa ani nga simbahan, kay iya ning gipakamatyan ang matag believer ani nga church
tanang membro ani nga church aspire sa design sa Ginoo naa siya purpose ang matag-usa nga membro dili ingon nga walay pulos but sa tubangan mismo sa Dios importante ka niya para sa iyang church. So tan-aw nato karon kung unsaon nato paglikon ang matag-usa nato nga naglaylahi aning nga simbahan sa atong unity para atong mag-glorify ang Ginoo pinaagi anang ato ang unity. So verse 14, sorry. For the body does not consist of one member but many. Again, Paul nigamit siya sa illustration na lawas. Of course, mooy pinakasayon nga illustration. Mooy sayon nga ma-present which is ang body. Dili siya complicated kayo paminaw like same nga akong gigamit nga illustration ganina nga machine. Ang body is everywhere. Kitang tanan nakibaw kita sa lawas, sa kamot, sa mata, sa ilong. That's why Paul uses this illustration sa iyang argumento. No, nga ningon siya nga the church is not built kuno in one person, nor naalay mga few gifted, but many members whom God Himself has placed in the body. Now here, subok kayo na yung mga course, no? The Word of God will always reveal to His people all the time, no? And then, na ay mga member, in particularly nga wala sila'y salig sa ilang kagalingon, which is bukod dili ko mutinay ana naasag ko'y times nga usay wa ko'y salig sa akong kagalingon ngano man tungod akong gitan-aw ang ako ang kagalingon. Sometimes sige tag tutok sa atong kagalingon and then atong i-ignore ang word niya na siya mismo nagbutang nato ang perfect God ang nagbuhat aning kalibutan na mo'y naghatag kanato. Hinumdumi ang Ginoo perfect. Dili siya masayop pagpili kanimo. Some says also that they are more confident. Grabe lang confident, they are wise, smart, no? Until nga sometimes dili na sila manginanglan sa uban pa. Paul says here, the church, some says here nga ang church, no, can go without me. Ngon sa siya nga, my rule does not matter, I can excuse. And sometimes ang uban mo step out. Napikita na to, ang confident na to sa weak. Mingon ta nga, pwede ra siguro wako, kamo na lang, kay murag di na nako makaya. No? Pwede ra siguro nga, kanang, ako dili man ko maayo musulti, ako dili man ko maayo mo teach. Dili lang ko mo volunteer to teach, dili lang ko mo volunteer sa outreach kay wala ko ana nga gift, no? Remember ang Ginoo, no? Wala masayop ni mo pagpili. Paul says no. Every part tanan nga matang, tanan nga parte sa atong lawas is essential kaayo sa church. Remember sa Ephesians chapter 2 nga ang church mo'y foundation, Christ is the cornerstone,
and we are joined in Christ together, what happened? No? Kung walay, dili kompleto. But Christ, no, kung mo-build siya siyang church, mahuman din na siya. This is reminder na to, no? Nga, sometimes we lose confidence sa atong kagalingon. And then, madismay ta, mo try tagpalayo sa church. Mayngong ko nga dili lang ko musimba. Kaya dili man kayo ko importante sa church. No, you are here, gitawag ka sa Ginoo. Ang pinaka first and foremost nga imuhang function diri sa church is to worship Him. Mao gina siya. Worship Him because you are the living sacrifice. Sweet aroma ka sa Ginoo. And here in verse 15, 16, line na sad nga argument. If the foot should say, because I am not a hand, I do not belong here. Imagine, no? No. Nga, ingon siya diri, I am not valuable because I am not hand, or your ear is complaining, then since I am not I don't matter. Ang punto ni Paul, ani klaro kayo nga, again, he encouraged sa katong mga walay confident nga, ayaw ikadismaya, no? Just because nga nagtuo ka, again, nga ang imong rule different sa uban, ug sila mas ngilngig. Do not think nga dili importante ang kingdom sa Ginoo. That's why in verse 17 and 19, he continues here nga, if the whole body were an eye, where would be the sense of hearing? So here, nga kung ang illustrate niya nga, kung ang lawas kuno, usara ka function, and then maura na iyang buhaton sa tanan. No? Wala na siya sense of hearing, di na siya kalakaw, puro sa tanaw. So dili na siya mao ang design sa Ginoo. Nigamit si Paul sa illustration sa lawas para sa iyon kay tanawon. No? That is, kung ingon ka, kung dirita sa church setting, nga kung ang tanan nga membro, elders, and kinsa may maminaw. Kung tanan deacons, kung puro sa members, then walay elders and deacons, kinsa may mo preach. So here, ningos Paul diri nga, dili pwedeng nga ikaw maginusara or being stand alone inside the church. No? Mo ni ang beauty o kanang health sa lawas ni Kristo ang kaning pagkalain-lain. Dili daingon nga, uy, okay, kuan ra ko kanang timor ako. Sila lay atong palabin. No, magamit lang yapon ka. No? Magamit lang yapon ka. Kay ikaw gipili sa Ginoo ug siya ang nagbutang diha. Ang Ginoo mismo mo'y nag-design sa iyang church nga ang tanan nga mga membro, no, to live, to move, and to serve each other. And that's why ngari sa verse 20 it concludes si Paul, as it is, there are many parts, yet one body. Yes, we are many. Lahi-lahi ta. Pero remember, we are in one body. Dili ta pareha sa uban nga organization nga they will come and go lang. But here,
This is more than the organization. This is more nga physical lang. Again, this is spiritual. We are being put together. Dili lang ingon again para ka nato, but the Spirit mo ay nag-seal ka nato dito sa lawas ni Kristo. Usa walay useless na part nga naa ni Christ. Tanan nga membro nga iyang gibutang diha, ang Ginoo mismo maoy nagpili ana. Now, tanaw na to ang, let us see the theological foundation ani. Unsa gitinugtan ani in theological perspective. It is the Holy Spirit, in verse 13, Holy Spirit baptize us into one body. Dili ni aksidente nga naa ka diri. Dili ikaw mismo nga ni volunteer nga musod ka diri. No? Siguro ningon ka nga ako may ni volunteer nga nagpa-member ko. Do you think so nga inana? There are intention also. Might be. Kung sa imong purpose ka nagpa-member ka. At kung ang Ginoo gani mo'y nagpili nimo. No matter what we struggle sa church, ang Ginoo mo ata ginag-strength nato para mo sustain ta. Diha kaniya. Ang Ginoo in His sovereign wisdom and grace, gipili ta, no? Giluwas ta niya, gibutang ta exactly kung unsay ato ang posisyon or papel sa simbahan. Wala siya masayop ana. Kung bisan unsa kagamay ang imong gasa, then kana para kaniya significant kayo na, dako kayo na nga ikatabang sa church. So ang ato diri nga dili nato i-despise kung unsa man ang uban nga ilaha nga gasa, nga para nato sa atong pananaw gamay ra kayo ang ilang contribution. No, ituyo na sa Ginoo nga naa gyapon sila. So sa may connection ani nato sa maayong balita, no? Nga unsay relation ani ato ang unity, no? Unsay relation ani nga gibutang ta ani nga simbahan. Apologia dili makaluwas ang apologia. Remember, ang church apologia dili mao ang agianan nga kamo maluwas. But ang church, real church ni Christ. Christ Himself mooy nag-reconcile nato ngadto sa Ginoo nga once nga kita na-separate ta sa Ginoo. Wala na tay kabalikan. Remember sa stories sa Genesis, kung sa may gibuhat sa Ginoo after sa pagpalayas ni Adam ani iyang gibutangan og gwardiya. It means nga wala nay laing agianan na makabalik ta ngadto sa iyang presensya. Gibuhat sa Ginoo nga iyang gipadala ang iyang bugtong anak, pinaagi sa iyang dugo, iyang gipakamatyan ta, no? The wages of sin is death. Means ang balaod, no? Ang sala kinahanglan bayran. Then kita mismo dili enough bisan pa og ang kaning tibok kalibutan magpakamatay para sa salat, kuwang lang gihapon. O diha nato makit-an nga si Kristo mooy ni barok, mooy nagpakamatay, mooy nagpaaga siyang bukog o iyang dugo, iyang iyang strip off ang iyang kagalingon para lang kanato.
gave His body so we could become His body, the church. Kung si Christ, gihatag niya ang iyang mismo nga kinabuhi, how dare we despise other and neglect katong mga weak nga mga members. So to those na mga weak, do not be discouraged, no? Ayaw mong kadismaya. Kung nabati ninyo ang discouragement, ang pagkadismaya tungod kay weak mo, then you are only comparing yourself, no? Nagtanaw rin ka sa imong kagalingon. God put you na naa kay purpose diha. Ang Ginoo mismo ang nagluwas nimo. Siya ang nag-save nimo. Siya ang nagbutang nimo ngadto sa iyang presensya. No? Ang imong serbisyo dako na kayo na siya katabang. And when you use that in love, that is how we edify, how we glorify God in His body. So here, let us thank God, no? Sa iyahang wisdom nga do nga kita, we consider ourselves nga weak ta, but He gave us strength, no? Through the Spirit. Ug giyatang gikuyugan together para kita magkapundok ta. Mismo si Christ iyang ihatag ang iyang kagalingon nga daghan ug nagkabuwag-buwag ug pinaagi kaniya kita gibalik diha sa usa ka pamilya, one body for the glory of God. So here makita nato nga ang verse 14 to 20 shows nga ang design sa Ginoo, ang design sa Ginoo ngadto sa body nga daghan og lain-lain nga parte, each indispensable, ug ang mismong balaang espiritu siya mo'y nagbutang niana. So here in verse 21 to 26, si Paul nimove gikan sa diversity katong lahi-lahi o function, lahi-lahi o gift na unsaon na siya paggamit ngadto sa church. And that's why here we transfer from diversity to mutual care, showing that every part honors and support and rejoice with others. Ingon siya ganina nga dili lang ano siya, mata dili ingon nga sa kamot I have no need, nor ang ulo sa tilt I have no need of you. Ang true unity sa church makita nato kung unsaon nato pag-atiman ang patag-usa, no? Nga ma-reflect ang glory sa Ginoo ngadto sa uban ng membro. So verse 22 to 23, let's start here. On the contrary, the parts of the body that seems to be weaker are indispensable, and on those parts of the body that will think less honorable, we bestow the greater honor, and our unpresentable parts are treated with great modesty, which our more presentable parts do not require. So here, dinhi natubag ang natural nga batasan sa simbahan kundi nga dili matagad ang mga huyang. Dili na-ignore ang mga huyang. So,
As we know nga sa Corinthians, nadungog nato no ang unang mga chapters nga nagkalaylahi sila og mga gifts og nahimo ni siya nga ilang mapasikarbo, no? Naiuban nga mga eloquence, naiuban nga mga smart sa ilang gifts, and then naiuban nga mga prominence apan ang mga weak. Same sa James, ang mga pobre ipalingkod lang diha sa tiilan. Ang mga weak sa simbahan will always get kanunay gyud nga mo'y ma-victimize sa partiality, sa mga dagko nga mga church nga they are comparing themselves as elite, no? Kasagaran niya. So ningon siya apan ang gingon ni Paul diri nga sa simbahan nga plano sa Dios sa mga weak dili ikawaw kundili imong i-accept ang kamatuoran nga ang kinahanglanon nga base sa pagbuot sa Dios ang mga membro daw walay bili naghihimong labing importante sa Dios. Now here makita nato no nga this is murag ang atong culture aning kalibutan na kung labi na sa corporate world or even in public service, kung ikaw eloquent ka, kung ikaw may lucky ka, then i-elevate you ka. But here makita nato ang desire, ang tumong sa Ginoo nga wa niya pasagdi ang mga weak, wa niya pasagdi ang katong nagtuo sila nga dili nila makaya, iyang duyugan, iyang kuyugan. Ano man kay ang Diyos, no, kay ang Diyos nagasalikway sa mga mahipatas o iyang gihatagan o grasya ang mapayubsanon. Ang himaya sa simbahan dili nagbase sa atong taw-anong kusog, kundi sa Dios ang nagpadayag sa iyang gahom ngadto sa mga mahuyang. Sama sa gingon ni Paul sa 2 Corinthians chapter 2 verse 12, verse 9, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." Usa mga igsuon, no? Magmatngon ta nga dili nato i-ignore ang atong mga igsuon na nakita nato nga huyang man sila. Encourage nato kay usually ana nila dili na mosimba kay they think that they are insignificant, they think nga dili na sila, wala na sila value ni nga church. Kung nagtuo ka na ikaw matured sa Word of God, ayaw siya gamita nga ipanghambog, gamita siya nga edify sa other members. That's why nga si Paul diri nagpadayon sa verse 24 to 25, "But God has so composed the body, giving greater honor to the part that lack it, that there may be no division in the body, but the members may have the same care for one another." Now here, kani akong naobserbaran ang word nga, kani nga praise, "But God has so composed the body." So ringon siya diri si Paul in Greek word and kaning so composed, kaning has composed, ang equivalent ani nga praise is joined together. That kani siya
nga ang tense niya is perfect, means nag-emphasize siya nga nahuman na ang iyahang paglihok, pag-unite nato, means nga nahuman na niya ang iyang pag-joint nato is effective with His action nga ang Ginoo is already harmonized the body. Siya mo'y nag-design, siya mo'y nag-plan, siya mo'y naghaom, siya mo'y nag-organize, siya mo'y nag-design sa planning of every structure sa church. Dilingon nga kita ang nag-design, kundi siya mismo. Dili lang ni siya just only physical lang ang atong matouch, but relational o operational ang iyang iplano nga ma-design ni. So, klaro ba nato nga how God so compose His body, how God kanang iyang painstaking pag-design ang iyang body nga para ma-organize. Remember that God is not a God of confusion. He's God of order. So, iyang design ang church para unsa man nga walay division, nga walay garbo, nga walay competition, nga walay kinsa, si kinsa nga may petason, kundi ang matag membro they will take care each other, no? Sa matag usa kay tungod kay ikaw ibutang ka diha. Dilingon nga mag-iya-iya ta. Dilingon nga wa ko'y labot sa imong kinabuhi. No, your presence diri will also encourage sa other member. Your time nga fellowship diri sa isig ka member, tako na kayo na ikatabang diha. No? Though siguro weak ta, but maka-counsel ta sa uban, maka-edify ta sa uban through God's Word. Tako na kayo na nga share nimo sa lawas kang ni Kristo. So ang church dili kinahanglan nga susama sa kalibutanon, no? Nga kadaghanan sa ani nga kalibutan giagad nila ang kung kinsa to ang smart, kung kinsa to mga eloquence. But God again nigamit siya sa mga weak, no? Para makita ang iyang power. Wala siya gibutang na favoritism diha. That's why we show sa iyahang design nga wala siya masayop. Pinaagi sad sa atong pag-express sa ato ang tabang sa uban. If we fail to obey, then atong ingon nga sayop ang Ginoo. Now, in verse 26, if one member suffer, all suffer. If one member is honored, all rejoice. So maon siya ang pinakasentro. Sa may itong pabantayan diri, it means nga kung ang usa nag-antos, ang kinatibukan mag-antos. Kung sakit imong ngipon, which is Paul illustrate man sa lawas, no? Musakit imong ngipon, ang kinatibukan nimo na lawas magsakit. Sa may epekto na dili nakakatrabaho, dili mo function ang church, no? Kung dili magtinabangay. If one member is honored, then all rejoice together, no? Envy, jealous, cause division. We should rejoice if someone rejoice, no? Kini maoy pinakasentro nga purpose sa lawas ni Kristo.
No? Ang church, pili ni siya ngon nga collective ni nga individual. Mapuro elite, mamilig yun. Kundi tinuod ni siya nga work sa Holy Spirit, nga siya mismo ang hiusa kang Kristo. So ato masabtan diri nga again kung asa ka membro nga nagkalisod, or then this is the work nga gusto niya nga mabuhat. Na dili lang ka magpasagad nga moham ng problema. No? Proactively talk. That's why fellowship is very important sa church. No? Ila ang matag usa. Kaila kasi mong igsuon diha sa balay. Kaila kasi mong mga igaagaw. No, dili siguro ingon tanan kompleto, no? Ang mga close relatives. Same sa church. Alawa ko kaila niya kinsa gid na siya. Or mauwaw man ko makistorya niya. Intentionally duula. Igsuon na nato. No? Ningon ta nga nagsuon mi sa inahan, managsuon mi sa amahan. Kita managsuon ta pinaagi sa dugo ni Kristo. That's why nga kani siya nga simbahan ang atong unity diri sobra pa sa managsuon sa kalibutanon, because ang nagban ka nato is ang iyang blood ni Christ. So here ingon ta diri nga naggikan kini mismo sa iyang iyahang character ni Christ, sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Mauna the same unity as the Trinity. Tulo ka persona, lahi-lahi apan hingpit nga usa, the same sa simbahan. No gilarawan ni nga ipakita ana nga pagkahiusa sa Amahan, Anak, ug Espiritu. Kung atong biay-biayan ang uban natong mga igsuon, ang resulta yun ana division yun. Patas tang tanan, pareho tang tanan, dili nato pasakitan ang atong mga ubang igsuon sa atong action. Kundi kung ato nang buhaton, sama rasad nga atong gipasakitan ang atong labawong Ginoo nga si Kristo. Apan unsa may maayong balita ni ang pagkayusa dili bunga sa atong paningkamot. Kini nabuhat ni pinaagi kang Kristo. Ganina gi-explain na to yun sa tapag-join, pinaagi sa iyahang kinabuhi, pinaagi sa iyahang kamatayon ug pagkabanhaw dito sa Kalbaryo, no? Na ang iyang kaugalingon even gi-give up niya para lang ma-unite ta, even gi-cut off siya aron kita maiusa ta. Tihatagan ta niya sa iyang lawas aron mahimo kita nga usa diha kaniya. Wala siya mamatay, no? Aron lang maghimo og grupo sa matag usa nga individual, apan aron maghimo og pamilya nga balaan nga templo, buhi nga lawas diin ang iyang kalinaw ug gugma maghari. Means ang simbahan kung puro kagubot, dili makita nimo ang character sa Ginoo, kundi makita nimo ang hulagway sa kadtong wala. The Spirit cleanse us, cleanse our sins. Gihugasan ta sa dugo ni Kristo.
ang atong karaan nga kinabuhi, wala na ang bag-o na abot na nga mao si Kristo. Church, if Christ is the center sa aning nga church, then we will always love, tinud-anay nga gugma, tinud-anay nga kahangawa sa matag usa, tinud-anay nga mga pangumusta na wala nakakita si mong brother. Again, ang Trinity magani, wala gid sila magkabuwag. It means we reflect that character para ang makita sa gawas sa katawhan mismo ang imahen sa atong Ginoong Jesucristo. So here, in verse 21 to 26, na nagpakita diri nga every member is necessary. So here in verse 27 to 31, he shifts si Pablo from body to actual application. No? Now you are the body of Christ and individually member of it. So in verse 27 to 31, Paul says here, now you are the body of Christ and individually member of it, and God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongue. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Do all work miracles? Do all possess gifts of healings? Do all speak with tongues? Do all interpret? But earnestly desires the highest gift, and I will show you a still more excellent ways. So here, Paul nga nagpahinumdum kanato na ang Diyos mismo was the one who designed the church. No? Siya ang nag-arrange sa matag usa ka membro. Siya ang nag-arrange sa mga every rules inside the church. Pinaagi sa iyahang wise and sovereign wisdom. No? Nagkalahi-lahi ta og talent, nagkalahi-lahi ta og mga gift. Dili ni siya ingon aksidente. Dili ni siya ingon nga tungod ni nako. At ang Ginoo mismo mo'y nagtawag nimo, gibutan ka sa iyang simbahan para mo function well ang iyang simbahan according sa iyang plano. Apan ang church sa Corinth, wala nakadawat, nakalimot sila na ang ilang garbo, ang ilang pagka-arrogance, disulod, imbes serving to one another. Kung imong mabasa ang mga previous verses, ang mga chapters, na ay competition, na ay palagwanay. No? Ang uban nangita o ilang kaugalingong mga papel ni Barog nga dili ilaha nga rule, gusto nga mo manamak, which is not according sa design sa Ginoo. Again, kung ang church mahimo o inana nga klase sa Corinthians, remember, there are weak members na madamay. There are weak members na ma-discourage. And you will become stumbling block ana nila na dili na namuda balik diri. Siguro dili mo kabantay. Kay para ninyo dili na sila kinanglanon. Then we
we show our arrogance, we show our pride, then ang mahitabo, dili na ni sila mga mubalik. No? Mao ni nga correct ni Paul ang ilang pagpadagan sa ilang simbahan. I-remind siya nga, God has appointed in the church according to its rank. First, the apostles. Second, the prophets. Third, the teachers. Then, miracles. Then, gift of healings. Helping administration. Various kinds of tongues. Sa ato pa, siya mo'y nag-design na ni. Ang pagpili natong elders, deacons, dili na gikan nato, kundi that is biblical. Isunod ta sa biblical principle pagpili. Dili na siya ingon nga pagbuot sa tao lamang. We set standards according sa Bible sa pagpili sa imong office. Dili ingon nga maayo man na siya, then imuon na to siya elder. Maayo man ni siya sa Excel, imuon na to siya deacon. First is the character. Ang character mo important. Above reproach ka. No? Kaya kung ang atong skill mo'y basihan, it will cause division. Una, ang God, ang Ginoo so composed sa iyang design, sa iyang church. Tilingon nga, atuan na nga pagbuot. Siya ang nag-set sa order sa church. Every rule matters good. Tanan nga gasa talinto na ay purpose. Pero walay bisan usa na with selfish ambition mo success sa iyang simbahan. Dili gina siya mo prosper. Ningon siya nga, if someone will divide my church, then I will destroy. Mao na yung promise na to. Mao na atong comfort sa atong simbahan. That's why we rely sa Ginoo. Atong ihatag agasa ngadto sa Ginoo ang atong service niya. Kay siya mismo ang naghatag ani dili ato dili ni ingon nga ako smart ko, no. Siya mo'y naghatag ana. Ako maayo ko mo buhat o presentation, no. Siya gyapon naghatag ana. Dili na imuha. So therefore ayaw ipanghambog. Kay kung magsugod na ta o panghambog, ang pride dali ra kayo siya mo buhagay. And then that will cause tear, division inside the body of Christ. Remember, ang Ginoong Hesukristo, siya ang Prince of Peace. Therefore, ang iyang church, ang ideal na church, should reflect His character. There is no chaos sa iyahang kaugalingon, kundi order, well-planned. Mao na ang structure sa iyang church. Magubot ra gyud tungod sa atong kasing-kasing, tungod sa atong selfish ambition. That's why here nga ang kasing-kasing mooy tinugtan sa atong garbo. Ug atong makalimtan, kung makalimot ta sa gibuhat ni Kristo, giunsa niya nga para maayusa ta, kung makalimtan na nato nga pinagi sa iyang kinabuhi kita na usa, kung makalimtan na nato ang atong pride sa atong kasing-kasing, maoy mupalabi. Actually, ang kanang atong to do good, no, to others, to help others, dili man na siya ingon nga mao na siya primary nga para makatabang ta, tanawon ta nga maayo. No, ang object ana nga kung mutabang ta nila, makita si Christ sa ato ang kinabuhi. Dili ingon kay mutabang ta nila, mo reach out ta nila para ingnon ta nga maayo. No, even di compete na ka ni Christ ana. No. So that's why here,
ang Corinthians nakalimot nga si Krismo mismo, even si Krismo mismo nga nagpahiubos mo gani siya, nagpaubos mo nga siya ang kagalingon, nga bisan siya iyang gihatag, no? So that ang iyang kinabuhi mo ay atong sundan, dili ang atong kaugalingong kasing-kasing nga pulos sa pangandoy, nga mulabaw. Then ang may tabo is division. Remember sa cross, iyang gitala ngadto ang ato ang tanang mga sala, ang atong pride, para ma-reconcile ta balik ngadto sa Dios. Diha kaniya, sa sud kaniya, wala kay rivalry, kundi walay competition, kundi magkaiusa nga lawas na pinaagi sa iyang dugo, pinaagi sa Balangong Espiritu, ang kana nga tinuod nga church buhi. But sadly, no, even karong mga panahon na, ang spirit sa Corinthians naagyapon. The devil is active all the time. Kung kinsa to a true church following the right word of God without compromise, ang yawa mao ginay ang prioritize nga iyang gubon. No matter no nga gamay ra ta, wala ko mga ambition kung dako na ta, no? As long as we are faithful sa iyang word, as long mutuman ta sa iyang pulong, nga we are united in Christ, we are taking care of each other, we are to call, to love one another, kana siya. Lindot na kayo na siya tanaw na church. Makita na sa bang katauhan, kamaon ni sila ang Kristohanon. Makita pareho sa mga disciples sa Antioch, nagitawag sila mo ni mga Christians, no? Piliingon nga ka-Diyos-Diyos niya, ikaw man ang kinabuhi, sukwahi kayo. No, that is what Brother Harold kanina sa iyahang prayer nga, you said that you have fellowship with Him, still walk in the dark, then kung sa may tawag ni mo na pakakon ka, you are not reflecting the image of God, you are not representing sa church, kundi outside ka sa church. Kaya ang Ginoo wala masayop sa iyang pag-design, dili lang ingon siya ang ipakamatyan pagka sa Diyos nga atong Ginoong Hesukristo, ang Spirit pag yun mo'y nag-seal ka na to, ay posible yun na siya na we still walk in the dark, no? Pero mga igsoon, the gospel call us a higher purpose. Pride divides, boast, destroy. Ang kanang pagka-arrogant, mahimo siyang stumbling block. If we go together with humility, i-honor na to ang iyahang design sa aming simbahan. Kung gamito na to ang gift nga dili i-exalt na to atong kaugalingon, but Christ ang atong i-exalt, then diha makita ang tinuod nga lawas ni Kristo. Makita na to nga makaingon ta nga wala gid masayop ang Ginoo sa pag-design sa iyang church. Makita na to ang kanindot sa gibuhat ni Kristo sa atong kinabuhi. Ug ang kalibutan ani makakita nga kita nga foretaste nato ang kingdom sa Ginoo. Usata kaniya, though daghan ta, lahi-lahi ta og gifts,
But we are living in an order way. We are living in a peaceful and harmony, like Christ-like manner, Christ-like image. Pinaagi kang Kristo, mahimaya ang iyang katawhan. Sama sa iyang paghatag sa iyang kagalingon, alang kanato. Mausap kita maghatag sa tagsa natong kagalingon sa paghinugmaay sa matag usa. Now, this for how I am. Sa mga proud, magbantay ta. Ang kana siyang pride na pana sa atong kasing-kasing. Remember, ang Ginoo resist the proud, gives grace to the humble. Sabot na iyag yung gubon ang imong pagka-arrogant o iyang expose ang ato ang false glory. Dili na walay matago sa iyahang kaugalingon siyang presensya. Walay ingon nga tanawon ka karon, you are so religious. But kung i-test ka, kana ma-test yun nga mugawas gina naturally ang karaan nato kung wa pa manggani na siya maguba kaya sa iyang kasing-kasing. O sa mga kadtong niingon nga wala mi silbi or dili lang kayo ko mo join or magpalayo lang ko kay mauwaw ko. Remember, no? Ang Ginoo mismo mo'y nagplastar ni mo diyan. Pili na imo ang kaugalingong pagbuot. Naabot ka diri, no? Pili sa imong kaugalingon. Siguro naabot ka diri pinaagi sa pag-invite sa other members at kana gigamit gyapon na siya sa Ginoo. Tungod ang Ginoo sovereign ug sa tanan. Remember, ang Ginoo, si Christ died and resurrect. Again, pili ingon nga maghimo kita competition, kundi ang iyang purpose anang iyang kamatayon para mahiusatan niya, para makauban ta ngadto sa iyahang alamisa with peace and harmony. Now, kadtong para nila nga si Kristo dili pa Lord sa ilang kinabuhi, dili pa mo'y Ginoo sa ilang kinabuhi. Akong pasabton mo, siguro intellectually sa ato ang atong i-confess nga nituo kang Ginoo si Kristo, but ang imong action opposite kayo sa imong gituhuan. It means kana siya wala gyud ka mo biliban na ni Kristo, wala gyud nimo gisalig ni Kristo. Tungod kay ningon si James nga bisan ang yawa ni tuo pero wa mo duol ni Kristo. Usa kung wala pagani mo mosalig ni Kristo nga siya nagpakamatay alang sa imong mga sala, unya ikaw nagpadayon lang gihapon sa pagpakasala, dili ka masud sa iyang lawas. Ug ang resulta ana kung dili ka, wala ka, outside ka sa iyang lawas, kasakit nga walay katapusan. Mao na siya ang atong hinumduman. Simbahan, therefore, let us humble ourselves under the sovereignty, mighty hand of God. Show love inside sa simbahan. Serve one another. Love one another. Then kita magkuyog ta as one body in Christ.
ang nakanindot until His glory, His presence will come. Let's pray. Lord, salamat Lord sa imong pulong. Salamat sa imong pagpahinumdum ka namo Lord nga ang among pagpundok diri Lord dili ingon nga among kaugalingong pagpuot. Salamat Lord sa pag-encourage Lord nga though kami Lord pili ingon ana kay eloquent at ikaw may nagpili ka namo, nagbutang ka namo para muhatag og dungog himaya diha sa imong ngalan. Our prayer Lord nga ang imong church Lord mutubo. We are still 6 years adong nasa kapito. And we are still standing because not of us, Lord, but because of your grace. Kung na ay purpose, Lord, na imong sustain karon. That purpose is to glorify your name through your body, Lord. Lord, we pray that your word will dwell sa among kasing-kasing and we will see Christ in our lives, Lord. The world will see us that Christ, the word of Christ is truly alive in our lives. Thank you, Lord, and we praise you. Christ, we pray. Amen.